Nagbigay lungkot sa industriya ng pelikulang Pilipino ang pagpanaw ni Ed Finlan, na unang nakilala bilang leading man ni Hilda Coronel. Mula sa kanyang pagsikat sa harap ng kamera hanggang sa tahimik na paglilingkod bilang direktor sa People's Television Network, nag-iwan si Ed ng makabuluhang ambag sa industriya, isang pamana na muling binigyang pugay kasabay ng kanyang huling pamamaalam. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpanaw ni Ed Finlan na leading man ni Hilda Coronel noon. Ed Finlan as an actor turned director. Sa panahon na namamayani ang mga gwapong matinee idol sa pelikulang Pilipino, isa si Ed Finlan o Eduardo Valdez sa tunay na buhay sa mga artistang madaling mapansin dahil sa kanyang kakaibang dating sa harap ng kamera. Taglay niya ang tisoy na itsura, matangos na ilong, mestisuhing mga katangian at maamong mukha na naging tatak ng maraming leading man noong dekada 70. Ang kanyang natural na screen presence at tahimik ngunit matinding karisma ang dahilan upang mabilis siyang mapansin ng mga producer at direktor. Bago pa man tuluyang makilala bilang isa sa mga promising young actors ng kanyang panahon, nagsimula si Ed sa industriya noong huling bahagi ng dekada 60. Sa una, maliliit na papel lamang ang kanyang ginampanan, ngunit dahil sa kanyang natatanging itsura at kakayahang magdala ng romantikong karakter, hindi nagtagal ay nabigyan siya ng mas malalaking pagkakataon. Sa panahong iyon, ang pagiging tisoy ni Ed ay naging malaking bentahe. Ang kanyang klasikong leading man appeal ay tumugma sa panlasa ng mga manonood, dahilan upang madalas siyang mapili sa mga romantic at drama films. Isa sa pinakamahalagang yugto sa karera ni Ed ay nang mapili siyang maging leading man ni Hilda Coronel sa pelikulang Heidi. Mahalagang proyekto ito para sa kanilang dalawa dahil nagsilbi itong launching film ni Hilda na ipinalabas sa mga sinehan noong April 17, 1970. Dito unang nasilayan ng publiko ang tambalan nilang agad na tumatak sa mga manonood. Ang kanilang chemistry sa screen ay mabilis na tinangkilik dahilan upang makilala si Ed bilang isa sa mga bagong mukha ng romantic films noong panahong iyon. Dahil sa tagumpay ng pelikula, lalo pang umangat ang pangalan ni Ed bilang isa sa mga bagong matinee idol ng kanyang panahon. Sinundan ito ng iba pang proyekto tulad ng Happy Hippie Holiday kung saan muli nilang ipinakita ang kanilang chemistry sa screen. Hindi naglaon na naging bahagi si Ed ng mga pelikulang kasama ang ilan sa pinakamalalaking pangalan ng industriya kabilang si Nora Honor sa Ang Waray at Ang Talyada kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa romantic comedy roles. Nagkaroon din siya ng proyekto kasama si Vilma Santos sa Baby V. Ang mga proyektong ito ang lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang maaasahang leading man ng dekada 70. Bukod sa pag-arte, nakilala rin siya sa kanyang angking talento sa pag-awit, na lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang total entertainer noon. Ang Ani Batong Bakal noong 1979 at Never Say Goodbye noong 1983 ang ilan sa mga pelikula ni Ed noong aktibo pa ito sa paggawa ng mga pelikula. Ngunit habang nagbabago ang ihip ng panahon sa industriya ng pelikula, unti-unti ring lumayo si Ed sa pag-arte. Pinili niyang tahakin ang panibagong landas sa broadcasting kung saan nagsilbi siya bilang direktor sa People's Television Network. Bagamat hindi na siya madalas makita sa harap ng kamera, nanatili siyang aktibo sa larangan ng media. Sa likod ng kamera, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamahal sa sining at produksyon. Kinilala siya ng kanyang mga kasamahan bilang isang dedicated at mahusay na direktor na may malalim na malasakit sa kanyang trabaho. Naging mahalagang bahagi siya ng mga programang inilabas ng network sa loob ng maraming taon. Mas pinili niya ang tahimik na buhay profesional, malayo sa limelight na minsang kanyang kinagisnan bilang matinee idol. Death. Kamakailan, muling nabanggit ang pangalan ni Ed sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa isang malungkot na balita. Kinumpirma ng kanyang anak na si Martin Valdez ang kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng social media post noong May 15, 2026. Ang kanyang mensahe ay puno ng pagmamahal at pamamaalam para sa kanyang ama. Hindi naman isinapubliko ng pamilyang eksaktong sanhi ng kanyang pagpanaw. Isang misa ang idinaos para sa kanya sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe na matatagpuan sa Makati City, bago ang pinal na paghahatid sa kanyang labi. Bago siya tuluyang ihatid sa kanyang huling hantungan kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, sa kanyang pagpanaw, muling nabalikan ng marami ang kanyang mga pelikula at ang panahong siya ay isa sa mga kinikilalang leading man ng lokal na sinehan. Isa sa pinakamatinding umukit
Nang alaala sa publiko ay ang mensahe ng pagpupugay mula kay Hilda, na kasalukuyang naninirahan sa United States. Sa kanyang social media tribute, binalikan niya ang kanilang pinagsamahan sa Heidi bilang kanilang unang pelikula at inalala si Ed bilang kanyang unang leading man at mahal na kaibigan. Ang mensahe niyang ito ay nagpatunay na ang kanilang tambalan ay hindi lamang nabuo para sa kamera, kundi nag-iwan din ng tunay na samahan na tumagal sa paglipas ng panahon. Nagbigay naman ng espesyal na pagpupugay ang pamunuan ng People's Television Network kay Ed bilang pagkilala sa kanyang naging mahalagang ambag sa larangan ng telebisyon. Ipinalabas ang tribute noong Biyernes, May 16, sa morning show na Rise and Shine Pilipinas, kung saan inalala siya bilang isang direktor na buong pusong naglingkod sa sining ng broadcasting at sa serbisyo publiko. Sa kanilang mensahe, inilarawan si Ed bilang isa sa mga haligi ng industriya ng telebisyon na nag-iwan ng malaking marka sa produksyon. Binigyang diin ng network ang kanyang dedikasyon, husay at malasakit sa bawat programang kanyang hinawakan sa loob ng kanyang panunungkulan sa PTV4. Ayon sa pagpupugay, sa bawat produksyon at kwentong naihatid sa sambayanan, dala ni Ed ang profesionalismo at taus-pusong pagmamahal sa sining ng broadcasting. Hindi lamang anila siya tumatak bilang mahusay na direktor sa likod ng kamera, kundi kinilala rin bilang isang mahusay na aktor na naging bahagi ng pelikulang Pilipino kung saan ipinakita niya ang lalim at natural na husay sa pag-arte. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!